Dali-daling tumakbo si Javier papunta sa ilalim ng kastilyo. Mula sa koridor ay lumusot siya sa madilim na pasilyo ng guest room. Napansin niyang nakakalat ang mga gwardya sa buong paligid kaya naging maingat siya sa kanyang mga kilos. Salitan sa oras ng pag-iikot ang ilang mga gwardya na may mga kanya-kanyang pinagtotokahang pwesto. Hinintay muna ni Javier na makalagpas ang mga nagpapatrolya bago siya nagpatuloy sa kanyang hakbang. Napansin niyang lumiko ang dalawang gwardya sa kabilang pasilyo kaya ito na ang pagkakataon niyang makalusot. Binuksan niya ang isang pinto patungo sa ilalim ng kastilyo at maingat niya itong isinara. Bumaba ang tingin ni Javier sa mga gwardya mula sa ilalim ng hagdang bakal. Nakatambay ang mga ito sa isang lamesa at mukhang abala sa pagsusugal. Tumingin sa paligid si Javier at napansin niya ang isang bariles na nakapatong sa isa pang bariles. Malapit lang ito sa lamesa kung saan nakatambay ang dalawang bantay. Umusal ng spell si Javier at biglang nanilaw ang sklera ng mga mata niya. Nagulat na lang ang isang gwardya nang tumumba ang bariles sa sahig kahit wala man lang hangin na dumaan. Nagtatakang pinanood ng dalawa ang gumulong na bariles papunta sa madilim na bahagi ng isang kwarto. Nagkatinginan pa ang dalawa bago nila ito sinundan. Mabilis isinara ni Javier ang pinto nang makapasok na ang dalawa sa pamamagitan lang ng isang kislap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay dali-daling bumaba si Javier sa hagdanan at binuksan ang selda ni Eliseo na nasa tapat lang ng lamesa gamit ang isang susi na ninakaw niya sa kwarto ni Jericho. "Javier, anong ginagawa mo dito?" Gulat ni Eliseo nang mabuksan ni Javier ang pinto. "Wala na akong oras para magpaliwanag. Kailangan mong magtiwala sa akin." Sagot ni Javier. Tumango si Eliseo mula sa higaan at lumabas silang dalawa sa selda. Gamit ang isang sulo ay tinahak ng dalawa ang madidilim na mga lagusan sa ilalim ng kastilyo. Binagtas ang pasikot-sikot na mga lagusan hanggang sa makarating sila sa dulo ng koridor. Binuksan ni Javier ang isa pang pinto pagsapit nila sa dulo ng isang pasilyo, ngunit biglang tumunog ang mga kampana ng babala kaya nagsimula silang tumakbo. Ilang minuto pa ay nalagpasan na rin nila ang lagusan at tumagos sa sekretong pinto na gawa sa bakal. Ang pintong ginamit nila noon sa pagtakas sa batang si Elias. Saglit na huminto ang dalawa nang bumungad sa kanila ang madilim na kakahuyan ng gubat. "Kailangan nating makarating sa gitna ng kakahuyan bago sumapit ang umaga." Isinara ni Javier ang pinto pagkatapos ay nauna ng tumakbo. Sinundan nito ni Eliseo at mabilis nilang binagtas ang masukal na kakahuyan. Huminto sila ng medyo nakakalayo-layo na sa terabeda. Humihingal na lumapit sa Eliseo kay Javier habang may hinuhugot itong bagay sa bag. "Alam mo, Javier, mas matapang ka kaysa sa itsura mo. Hindi ko akalain na magagawa mong bagay nito." Paghanga pa ni Eliseo. "Tinatawag mo nga akong duwag noon nung una, di ba? Tapos pinagtatawanan niyo pa ako." Sabay nagtawanan ng dalawa. "Ang sinasabi ko lang ay bihira sa isang taong maglalakas ng loob na itakas ang isang bilanggo sa ganoon kahigpit na selda." Saad ni Eliseo. "Kailangan kong gawin ito. Papatayin ka nila sa oras na mahatulan kang nagkasala. Pero alam kong hindi mo sinasadyang saktan si Jericho. Hindi sa sarili mong kusa. Naniniwala ko dun." Wika naman ni Javier, ngunit tiningnan lang siya ng seryoso ni Eliseo. "Pagkatapos ng pagtakbong iyon, siguradong nauuhaw ka na." Dagdag ni Javier at inabot niya ang prasko kay Eliseo. Nakatingin kinuha ito ni Eliseo, ngunit nakita niyang umiiling-iling ang batang multo sa likod ni Javier na para bang binabalaan siya nito. Bigla na lang itong sumulpot mula sa kung saan matapos iabot ni Javier ang inumin na naglalaman ng pampatulog. "Naku, para magiging masama naman ako nito pagkatapos ng ginawa mo sa akin kanina. Tiyak na nauuhaw ka rin, kaya ikaw na ang mauna." Sinubukang ibinalik ni Eliseo ang prasko kay Javier. "Naku, mamaya na, pagkatapos mo na lang." Nakangiting tanggi ni Javier. "Hindi, mauna ka na. Alang-alang sa naitulong mo sa akin." Pagpupumilit pa ni Eliseo.
Naku, wag na. Nakainom na ako ng tubig kanina. Kung makarami ako, maiihi ako oras-oras. Tanungin mo si Jericho, lagi ako naiihi. Nakangiting palusot ni Javier, subalit napansin niyang sa ibang direksyon nakatingin si Eliseo. Anong tinitingnan mo? Tumingin si Javier sa line of sight ni Eliseo pero wala siyang nakikita. May isang bagay siyang napagtanto dahil dito. Paumanhin, Javier. Sambit ni Eliseo. Para saan? Taka ni Javier pero sinapak siya ni Eliseo gamit ang prasko. Mabilis na nawalan ng malay si Javier matapos bumagsak sa lupa. Napatingin naman si Eliseo sa batang multo. Hindi na kita bibiguin ulit. Makahulugang sabi ni Eliseo at tumango ang batang multo. Nagising si Javier kinaumagahan na nananakit ang kanyang ulo. Bumangon siya at napansin niya ang praskong naiwan sa lupa. Pinulot niya ito at saka pa lang niya naalala ang nangyari kagabi. Napalingon siya sa paligid pero wala na si Eliseo. Hindi niya na ito makita sa kakahuyan. Biglang kumirot ulit ang ulo ni Javier. Kinapa niya ito at nagulat siya nang may bahid ng dugo ang kamay niya. Kaya dali-dali siyang bumalik sa Terabeda. Pag-uwi niya sa bahay ay ginamot kaagad ni Mang Rigor ang sugat niya sa ulo. Napuruhan pala siya ni Eliseo kagabi. Mabuti na lang ay hindi ganoong malala ang pinsalang natamo niya. Dahil sa nangyari ay pinayuhan siyang muli ng tiyuhin na mag-iingat na siya sa susunod. Sa nakikita ni Mang Rigor ay hindi na kontrolado ni Eliseo ang sarili niyang pag-iisip ngayon kaya malamang ay kinokontrol na ito ng masamang espiritu. Kaya hanggat maaari ay umiwas na muna siya kay Eliseo dahil maaaring makapanakit pa ito ulit ng mga taong lumalapit sa kanya. Bago pa niya ako patumbahin, may nararamdaman na akong presensya malapit sa amin. Naramdaman ko ito nung nakatingin si Eliseo sa likod ko. Wika pa ni Javier sa tiyuhing manggagamot. Si Eliseo dapat ang nakatulog, hindi ikaw. Ay nako, iyo, kahit kailan talaga. Sermon pa ng matanda matapos nitong tahiin ang sugat sa may ulo ni Javier. Malapit lang ito sa ibabaw ng kaliwang tenga ni Javier kaya hindi naman ito naging ganoong kadelikado. Kailangan ko mahanap si Jericho. Maaaring nakipagsundo si Eliseo sa espiritong iyon kaya pwedeng gumawa pa ito ng isa pang pagtatangka sa buhay ng hari. Saad ni Javier. Nilapag ni Mang Rigor ang sinulid at karayom pagkatapos ay kinuha niya ang pantapal sa lamesa. Saka ipinahid ito sa sugat para pansamantalang maibsan nito ang pagdurugo. Matapos makatakas ni Eliseo, pinantayan na si Jericho na makakawal. Mahigpit ang seguridad sa kanya. Kaya wala ka nang aalalahanin upang protektahan siya. Ang isipin mo ngayon ay itong sinasabi mong dambana. Sa tingin mo, mahanap mo ito ulit? Tanong ni Mang Rigor. Hindi ako sigurado na mahanap ko ito. Sabi mo kasi hindi na ako pupunta doon. Sagot pa ni Javier, subalit binatukan siya agad ng tiyuhin. Aray ko naman! Bakit mo ako binatukan? Masakit na nga ang ulo ko dadagdagan mo pa. Reklamo ni Javier, subalit isang seryosong tingin ang ipinukol sa kanya ng tiyuhin. Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang malaman ang tungkol sa espiritong ito. Hindi natin mareresolba ang suliranin ito kung hindi natin aalamin ang pinagmulan. Kahit ano pang gawing pagliligtas natin sa dalawa ay hindi pa rin natin sila matutulungan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, iho? Wika ni Mang Rigor. Ngunit tila hindi masaya si Javier sa gustong mangyari ng tiyuhin. Matatakutin kasi siya kaya natatakot itong bumalik sa sagradong shrines na iyon. Pero wala na siyang magagawa pa sapagkat buhay na ng mga kaibigan niya ang nakataya. Tanghali na nang inakay ni Javier sa Mang Rigor patungo sa sagradong dambana. Ngunit habang binabagtas nila ang masukal na kakahuyan, ay biglang huminto si Javier sa paglalakad. Nagtaka naman ang matanda. May problema ba, iho? Tanong ng tiyuhin. Dito sa mga punong ito kung saan kami nagpahinga noon.
Sa pamamagitan lang ng punong ito, mahahanap natin agad ang lugar na iyon. Wika ni Javier. Nagpatuloy na sila ulit sa paglalakad. Ilang mga hakbang pa ay natagpuan na rin nila ang pinangingilangang dambana sa kakahuyan. Nakasabit pa rin ang mga tela at laso sa palibot ng shrines habang may mga uwak na nakadapo sa mga puno na nagsisilbing mga mata ng mga kaluluwang ligaw. Ano naman ang hahanapin natin dito? Tanong ni Javier. Natigilan saglit ang matanda. Hindi ako lubos na sigurado. Ngunit tandaan mo, huwag mong iistorbuhin ang anumang bagay dito. Babala pa ni Mang Rigor. Magtiwala ka sa akin, hindi ko gagawin yun. Paniniguro pa ni Javier. Naghiwalay sila ng landas para mas mabilis ang paghahanap nila ng clue sa paligid. Narinig ni Javier ang kaluskos ng kahoy at lumingon siya sa likuran. Pasensya na. Napakamot na sambit ni Mang Rigor. Ngunit narinig ni Javier ang isang malalim na ungol. Kasunod nito ay ang taghoy at pag-iyak ng mga kaluluwang sumisigaw ng hustisya. Natatakot man, tinapangan pa rin ni Javier ang loob at sinundan niya ang mga nakakakilabot na ingay na naririnig. Di nagtagal ay nahanap niya ang balon kung saan uminom si Eliseo. Sinilip niya ito at nakarinig siya sa tubig ng mga boses na umiiyak. Mga iyak ng batang nilulunod at pinapahirapan hanggang sa mamatay. Hindi maintindihan ni Javier pero nagsimula na lang tumulo ang mga luha niya sa mga mata. Pinunasan niya ito at tinawag niya kaagad ang tiyuhin para ipaalam ang nakita. Tio! Umurong siya sa balon at hinawakan ng ulo habang pinapatuyo ang mga mata. Anong meron, iho? Taka ng matanda. May nangyaring kakilakilabot dito. Sagot ni Javier. Pinagmasdan ni Mang Rigor ang balon. Ang mga bakas na ito ay nagmula sa druid. Natagpuan ko rin ito sa paligid. Ipinakita ni Mang Rigor ang isang lumang palaso. May mga pana pang nakakalat sa paligid. Malamang dito dinala ang ilan sa mga bata na nilunod ng buhay na magsimula ang araw ng malawakang paglilinis. Saad ni Mang Rigor. Si Argo ang gumawa nito, hindi ba? Siya ang nag-utos sa mga bagay na ito. Tanong ni Javier. Ngayon alam na natin ang dahilan. Ito ay paghihiganti para sa krimeng ginawa ni Argo noon. Hinahanap pa rin ng mga espiritu ang hustisya at katarungan. Saad ni Mang Rigor. Ilang sandali ang lumipas, pumasok si Javier sa konseho at naabutang kumakain ng tanghalian si Jericho habang binabasang mabuti ang ilang mga dokumento. Tumingala si Jericho na tila alam na niya kung ano ang ginawa ni Javier. Javier, buti na lang at nandito ka na. Marahil ay dapat mong ipaliwanag sa akin ang nangyari matapos na may sumagip sa buhay ng bilanggo. Anong kalokohan ang ginawa mo? Sarcastic na boses ni Jericho na halatang hindi natuwa sa lihim na pagtulong ni Javier kay Eliseo. Ito ang nasa isip ngayon ni Javier. Mukhang bistado na ito sa ginawa niya. Pero ang pinagtataka niya lang ay kung paano nalaman ni Jericho ang tungkol sa bagay na ito. Maingat naman siyang kumilos noong gabing iyon at sinigurado niyang walang nakahalata o nakapansin man lang sa kanya. Kabadong tumitig si Javier sa seryosong mga mata ng batang hari. Ano kasi? Napatigil si Javier sa pagsasalita. Piliin mong mabuti ang mga susunod mong sasabihin. Baka yan na ang huling salitang mailalabas mo. Saan ka nang galing? Tanong ni Jericho. Napalunok tuloy ng laway si Javier. Alam niyang malaking krimen ang ginawa niya at alam din niyang kasama sa batas ng parusang kamatayan ng pagtulong sa mga taong bilanggo na makatakas. Ano kasi, nagpunta lang ako sa kakawian para maghanap ng ilang mga halamang gamot para kay Tio. Napakabihirang mga halamang gamot. Mahirap mahanap sa totoo lang pero naligaw ako. Mahabang palusot ni Javier. Ibig mo bang sabihin sa akin na buong gabi kang gumala sa kakawian? Saad ni Jericho. Oo, parang gano'n na nga.
Sagot ni Javier. Teka, ano nangyari sa ulo mo? Napansin ni Jericho ang maliit na sugat sa kaliwang bahagi ng ulo ni Javier. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Ano kasi, natapilok ako sa ugat at nauntog ang ulo ko sa puno tapos natumba ako. Sabay kumakamot sa ulo si Javier. Sinubukan niyang tumawa sa sarili niyang biro, subalit tila hindi man lang nakumbinsi si Haring Jericho. Bueno, pagkatapos mong magpagala-gala sa kagubatan magdamag, siguradong nagugutom ka na. Simpleng ngiti ang ipinakita ni Jericho. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Nakahinga ng maluwag si Javier sa pag-aakalang nakalusot na siya kay Jericho. Sige, maupo ka na riyan at saluhan mo na ako dito. Total medyo busog na ako at hindi ko naman maubos ito. Paanyaya ni Jericho. Maraming salamat, pero mukhang nagbibiro ka lang eh. Sambit ni Javier, pero binigyan siya ni Jericho ng isang blankong tingin bilang kumpirmasyon. Kaya sinunggaban ni Javier ang plato ng pagkain ni Jericho at lumabas na siya ng konseho. Hindi ito pinansin ni Jericho at nagpatuloy na lang sa pagbabasa. Pagsapit ni Javier sa may koridor ay tumigil siya sa likod ng isang haligi upang tapusin ang manok ni Jericho nang makita niya ang isang kamay na nakadungaw sa nakabukas na pinto ng isang silid. Isa itong kamay ng gwardya na walang malay na nakahilata sa sahig. Kinutuban si Javier ng masama at nag-alala kay Jericho. Naku, hindi! Naibagsak ni Javier ang plato. Samantala, ang isa sa mga bantay sa likod ni Jericho ay bigla nalang bumagsak ng walang ingay. Napatayo si Jericho nang tumumba ang isa pang bantay sa likuran niya. Nagulat siya nang makitang may tama silang palaso sa dibdib. Napalingon si Jericho sa bandang sulok at nakita si Eliseo na paikot-ikot sa isang haligi na may hawak na isang crossbow na nakatutok sa kanya. Mabilis na kumasa ng palaso si Eliseo. Sunod-sunod na bumaril si Eliseo ngunit mabilis naman itong naiiwasan ni Jericho. Nagmaneuver siya sa kaliwat kanan. Tumama ang 3 palaso sa likod ng upuang trono. Bumaril pa ulit ng palaso si Eliseo kaya napadive si Jericho sa sahig. Gumulong si Jericho sa sahig sabay hinugot ang espada ng gwardya pagtayo niya. Itinapon naman ni Eliseo ang crossbow sa sahig pagkatapos ay hinugot ang espada sa scabbard at lumapit agad kay Jericho. Matalim ang mga titig nito kay Jericho na parang kakainin nito ng buhay ang batang hari. Napansin ni Jericho na basang-basa ito ng tubig at tumutulo ang mga iyon sa sahig. Samantala, mabilis na tumatakbo pabalik sa silid ng konseho si Javier. Animoy sing-bilis ito ng aso na patakbo. Nagmamadali ito sa pagkaripas sa koridor upang mapigilan si Eliseo sa binabalak nitong gawin kay Jericho. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Jericho, pero nagtataka siya sa nangyayari kay Eliseo. Hindi lamang ito basang-basa, kundi bumubulusok rin ng tubig sa katawan nito na parang may mga butas ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Animoy napunit ang realidad ni Jericho sa mga nangyayari. Hindi niya lubos maintindihan kung saan nanggagaling ang tubig o talagang kagagawa nito ni Eliseo. Pero imposible dahil sa pagkakakilala niya kay Eliseo ay wala naman itong kasanayan sa mahika. Kaya imposibleng magawa niya ito ng sarili niya lang. Napaatras si Jericho sa pagkalito. Naguguluhan tuloy siya. Kailangan kong ipaghiganti ang aking kamatayan! Biglang nag-iba ang boses ni Eliseo. Nagboses bata ito at galit na sumalakay kay Jericho. Inundayan nito ng taga ang hari. Nasalag ni Jericho ang atake ngunit nagpatuloy si Eliseo sa pagpapakawala ng mga right strike kay Jericho. Napapaatras habang sinasalag ni Jericho ang lahat ng atake ni Eliseo. Anong ginawa mo kay Eliseo? Sumagot ka! Sigaw ni Jericho. Ngunit sa halip na sumagot ay sumugod lang ng sumugod si Eliseo. Nagtapon ito ng diagonal strike at pinuntirya ang temple ni Jericho. Umiwas si Jericho pakaliwa sabay blinak ang atake. Ngunit naghagis ng left straight na sinundan ng taga sa balikat.
Nasalag ni Jericho, ngunit mabilis na nakalusot ang pangalawang atake ni Eliseo na punterya ang temple ng hari. Sinipa ni Jericho ang isang silya at ito ang tinamaan. Wasak ang ulo ng upuan at dumiin ang espada sa kahoy. Mabilis itong binunot ni Eliseo sa kasumugod muli kay Jericho. Tuloy-tuloy na nagpakawala ng matitinding atake si Eliseo na siya namang sinasalag ni Jericho. Lahat ng itapon ni Eliseo ay madali lang nakukontra ni Jericho dahil kabisado niya na ang mga galawan at kilos ni Eliseo. Ito ang naging advantage ni Jericho sa laban sapagkat lahat ng lumalabas na atake kay Eliseo ay kay Jericho nagmula. Siya ang nagturo nito sa kanya, kaya naman simple lang ang iginaganti niya kay Eliseo. Ayaw niya talagang saktan si Eliseo dahil alam niyang kinokontrol ito ng espiritong sumapi sa kanya. Subalit kapag nagpumilit pa ito ay baka gamitin na ni Jericho ang lakas niya para patumbahin si Eliseo. Ito ang isa sa nagpapagulo sa isip niya, lalo pat nakababatang kapatid ng mahal niya ang kinakalaban niya ngayon. Sa patuloy na matinding labanan nila ay dumating bigla si Javier sa labas ng pintuan ng silid ng konseho. Ngunit sa kasamaang palad ay nalak ito at hindi niya ito mabuksan kahit ano pa ang pagbalyang gawin niya. Natigilan si Javier nang marinig niya ang labanan ng dalawa sa loob. "Jericho!" sigaw ni Javier sa labas. "Huwag mo akong subukan, Eliseo. Ayaw kitang patayin." Babala ni Jericho kay Eliseo. Sa halip na makinig ay nagbitaw ng nakamamatay na somersault sa Eliseo. Napayuko si Jericho at kamuntikan na siyang tamaan sa ulo. Mabuti na lang ay mabilis ang reflexes niya kaya naiwasan ito. Nagtuloy-tuloy ang espada at ang haliging bato ang tinamaan ni Eliseo. Nawasak ito at nagkalamat sa tindi ng pinakawalan ni Eliseo. Hinawakan ni Jericho sa balikat si Eliseo at itinulak niya ito sa isa pang haligi. Bumalandra ang binatilyo, ngunit mabilis itong nakarecover. Naghagis ito ng diagonal strike at pinadaan niya sa sahig paakyat sa dibdib ni Jericho. Nagbend ang katawan ni Jericho at nakaiwas siya. Nag-counter siya ng straight, ngunit nakaiwas sa Eliseo nang pumihit ito sa kanan malapit sa lamesa. Talagang seryoso ito sa labanan nila at wala sa isip na magpatalo kay Jericho. Tuloy lang ang mainit nilang laban, subalit habang tumatagal ay bumabagsik na ang mga ataking pinapakawalan nila. Mga pabara-barang depensa at mga haribas na opensa ang ipinamalas ngayon ng dalawa. Walang nakakalamang at wala ring nakakaiwan. Lahat ay sakto sa ritmong pinapakawalan. Parehong nakakasabay sa bawat kilos at bitaw ng katawan. Subalit, nagulat na lang ang dalawa nang biglang sumabog ang pinto ng konseho at tumilapon iyon sa harap nila. Natigilan saglit si Eliseo nang pumasok si Javier. Sinamantala ito ni Jericho at agad niyang pinabagsak si Eliseo sa pamamagitan ng pagsapak sa mukha gamit ang hawakan ng espada na naging dahilan para mabitawan nito ang kanyang espada sa sahig. Napatihaya sa Eliseo sa basang sahig at hindi nakareact nang humakbang palapit si Jericho saka tinutukan siya ng espadang nakahanda para sa pagpatay. "Tumigil ka, Jericho! Hindi yan si Eliseo na kilala natin!" Pigil agad ni Javier. Dahil dito, biglang nahimasmasan si Jericho at umatras ito palayo kay Eliseo. Tumayo naman si Eliseo sa sahig na may matalim na tingin kay Jericho. Tumakbo ito patungo sa likod ng konseho at mabilis naglaho sa kanilang paningin. "Bakit mo siya hinayaang makatakas?" Takang tanong ni Javier. Huminga ng malalim si Jericho at rumihistro ang madilim na aura sa mukha. Pagkalipas ng isang oras ay tahimik lang na nakatayo si Namang Rigor at Javier sa likod habang naguulat si Aragon kay Haring Jericho. "Ang palasyo ay ligtas na sa ngayon. Wala nang papasukin o palalabasin. Sa mga oras na ito ay sinusuyod na rin ng mga kawalang ibabang bayan. Huwag ka matakot, kamahalan. Hindi na muli makakalapit sa iyo si Eliseo kahit na kailan dahil tinutugis na siya para patayin. Sasama ako sa kanila upang matignan ko ito ng personal." Mahabang ulat ni Aragon. "Salamat, Tiyo." Tumango si Aragon at lumabas na.
Kasunod nito ay lumingon si Jericho kina Javier at Mang Rigor at lumapit sa kanila. Alam mo namang hindi si Eliseo iyon, kaya mo siya pinakawalan. Sambit ni Javier. Tumango kaagad si Jericho. Nang kausapin ako ni Eliseo, hindi niya boses ang ginagamit niya. Boses iyon ng isang batang lalaki. Isang bata. Pahayag ni Jericho. Iyon ang tinig ng espiritu na ngayon ay nagtataglay sa katawan niya. Sabat naman ni Mang Rigor. Medyo nakahinga na sila ng maluwag dahil alam na rin ni Jericho ang buong katotohanan. Subalit hindi pa rin sila dapat magpakakampante hanggat hindi pa napapaalis ang espiritong sumasapi sa katawan ni Eliseo. Anong alam mo tungkol sa dambana, Mang Rigor? Seryosong tanong ni Jericho. Naniniwala ko na ang lugar na iyon ay dating dambana ng mga druid. Doon sila madalas magsagawa ng pagsamba at gumawa ng mga lihim na ritual. Ngunit doon din sila binawian ng buhay. May ilang ebidensya akong nakita na naging masaker ang lugar na iyon. Ang iyong ama ay walang humpay sa kanyang pag-uusig sa mga druid. Marami ang namatay. Naniniwala ako na isa ito sa mga pinahihirapang kaluluwa na ngayon ay nagtataglay kay Eliseo. Masyadong mapanganib ang espiritong ito, kamahalan. Paliwanag ni Mang Rigor. At iyon ang dahilan kung bakit hinahangad niya ang paghihiganti. Saad ni Jericho. Ang espiritu ay naghahangad ng kapayapaan. Nais niyang mahanap ang kanyang nararapat na lugar sa kabilang mundo. Ngunit ang hindi makatarungang kalikasan ng kanyang kamatayan ay ipinagkait iyon sa kanya. Paliwanag naman ni Mang Rigor. May magagawa ba ako para mabago ito? Seryosong tanong ni Jericho. Sa batas ng druid, tanging ang pagbabayad sala ng may kasalanan ang makapagbibigay ng kapayapaan ng espiritu. Sagot ni Mang Rigor. Ngunit matagal nang patay si Argo. Hindi niya magagawang patawarin ang ginawa nito sa kanila. Sundot naman ni Javier. Tama ka dyan, iho. Sambit ng tiyuhin. Pero paano na ngayon si Eliseo? Ani ni Jericho. Hindi na si Eliseo ang lalaking kilala mo. Ang espiritu na ang may hawak sa kanya na maaaring napakalakas para masira ang kanyang pag-iisip. Ang maaasahan na lang natin ay matagpuan siya bago siya magkaroon ng pagkakataong isagawa ang kanyang paghihiganti. Tugon ni Mang Rigor kay Haring Jericho. At kung mahanap natin siya? Tanong pa ni Jericho. Matagal bago nakasagot ang matanda. Kung gayon, natatakot akong wala kang pagpipilian kundi ang patayin siya. Malungkot na sagot ni Mang Rigor na ikinatahimik kaagad ni Jericho. Tumalikod ito sa magtiyuhin sa kamalalim na bumuntong hininga. Isang matinding desisyon na naman ang kanyang bibitawan. Wala rin siyang ideya kung ano nga ba ang gagawin kapag nagkita silang muli ni Eliseo. Magagawa ba niyang patayin ang kaibigan o ililigtas ito sa ilalim ng kapangyarihan ng batang espiritu ng shrines? Kinagabihan, tahimik si Jericho na nakaupo sa lamesa habang hinahainan siya ng hapunan ni Javier. Pinag-iisipan niyang mabuti kung ano ang mga sasabihin niya kapag dumayo sila sa sagradong dambana. Alam niya ang galit na nararamdaman ng espiritu ng bata ukol sa dating hari. Napuno ito ng puot sa puso dahil sa mga ginawa sa kanila ng kanyang ama, ngunit sa isang tabi ng kanyang puso ay naiintindihan niya ang isinisigaw ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hustisya ang kailangan nila, isang kapatawaran na matagal nang ipinagkait sa kanila. Subalit paano niya maibibigay ang kapatawaran na hinihingi ng mga kaluluwa kung patay na ang kanyang ama? Dahil dito, naguguluhan na ang utak ni Jericho. Hindi siya sigurado sa kanyang gagawin. Sigurado siyang anumang salitang bibitawan niya ay malaki ang magiging epekto nito sa espiritong sumapi kay Eliseo. Kaya isa lamang ang tatanggaping paraan na naiisip niyang gawin. Ang isakripisyo ang sarili niya para sa ikatatahimik ng mga kaluluwang ito. Ito na lamang ang naiisip niyang solusyon sa problemang kinakaharap. Biglang nahimasmasan si Jericho nang binatingting ni Javier ang plato niya gamit ang isang kutsara. Hindi mo ito kasalanan.
Hindi dapat ikaw ang managot sa lahat ng ginawa ng iyong ama. Saad ni Javier, ngunit nanatiling tahimik si Jericho. Maya-maya ay tumingin siya ng direkta kay Javier na tila naghihintay ng sagot niya. Yun lang, Javier. Salamat. Gusto ko muna mapag-isa. Makakalis ka na. Ani ni Jericho. Sigurado ka bang ayaw mo akong manatili kahit sandali? Tanong pa ni Javier. Sa tingin ko makakakuha ko ng isang magaang gabi kapag naiwan ako mag-isa. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit ang nangyari. Sinisigurado ko yan. Wika ni Jericho. Oo, medyo pagod na rin ako matapos ang buong araw kong paglilibot sa gubat. Tugon naman ni Javier na nakangiti. Walang nagtanong ng kahit ano tungkol sa pagpasok mo ng magdamag sa gubat, Javier. Sa katunayan, alam ko na ang iyong ginawa, ngunit makakabawi ka lang sa iyong munting pagtulong sa pamamagitan ng pagpapakintab ng aking baluti. Seryosong wika ni Jericho, pero binigyan lang siya ng masungit na tingin ni Javier at umalis na. Maswerte pa rin si Javier dahil hindi man lang siya pinarusahan ni Jericho sa pagtulong kay Eliseo na makatakas. Hindi lingid sa kaalaman ni Jericho ang ginawa ni Javier dahil noong gabing kinukuha niya ang mga susi sa kwarto ay gising si Jericho at tahimik lang nitong pinapanood si Javier hanggang sa makalabas ito. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ito dahil kung hindi sa ginawa ni Javier ay malamang nanalitis na si Eliseo ng korte at siguradong ipapabita ito kaagad dahil sa kanyang kasalanang ginawa. Pumasok si Javier sa armory upang pakinisin ang mga baluti ni Jericho. Pinakintab niyang mabuti ang espada, kalasag at baluti ni Jericho bilang kabayaran sa ginawa niya. Ilang oras din siyang nagbabad sa imbakan ng mga armas bago siya natapos sa gawain. Malalim na ang gabi nang magpasyang umuwi si Javier. Inaantok na siya at gusto na niya magpahinga, ngunit habang naglalakad na mag-isa ay may naramdaman siyang naglalakad sa kanyang likuran. Napalingon si Javier at nakita si Haring Jericho na sumulpot sa isang koridor habang nakabalot ng isang itim na balabalang katawan. Lumiko ito sa kabilang pasilyo kaya tahimik itong sinundan ni Javier. Bumaba si Haring Jericho sa ilalim ng kastilyo at pagdating niya sa isang pinto ay kinuha niya ang isang sulo na nakasabit sa dingding. Mabagal nitong tinahak ang madilim na lagusan ng kastilyo. Patuloy lang sa pagsunod si Javier. Sinigurado niyang hindi mawawala sa paningin ng hari. Maingat niya itong tiniktikan hanggang sa tumagos si Jericho sa lihim na pinto.